Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review. At ito nga mga kababayan, bangayan ni Estrada at Morales sa Pedia Leaks, no? Nagkapatutsadahan mga kababayan ng baho sa isa't isa. Nako, yan po ang ating alamin mula po rito kay Pinas News. Yan, nasa description po ang full video link ng video nito, no? Subscribe na po kayo. At kung di ka pa po napag-subscribe dito sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sino kaya ang nagwagi? Yan ha? Sino kaya ang nagwagi ha? Dito sa trial for public publicity, trial by publicity yan. Or public opinion, no? Sino po ang nagwagi sa publiko? Ito bang si Senator Jinggoy Estrada na convicted ng bribery? Or ito pong si Morales na kasalukuyang may mga kaso, no? Na hinaharap pero wala pa namang pong hindi pa po hinatulan kasi ongoing pa po mga kababayan. So well, makikita po natin yan sa mga komento ng ating mga kababayan, no? Pero bago po kayo mag-comment, panuorin po muna natin itong nangyaring sagutan, no? Nagkainitan dito sa Senado si Senator Jinggoy Estrada at Morales. Nako. Tapos ano pa? Magkatabi pa ng upuan, baka magsuntukan ng mga ito. Yan mga kababayan, ito na po, simulan po natin ang panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun po yung opinion ko, Your Honor. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi gagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, dito ay yung investigation po na ginawa ko. Bakit ayaw mo sa 2012. Bakit ka lumilihis sa mga tanong? No, Your Huwag kang lumihis. Grabe mga kababayan, grabe po yung sigaw ni Senator Jinggoy Estrada, no? Talagang well, yan sa palagay nyo mga kababayan, kanino po kayo mas naniniwala? Sa bagay, investigasyon naman ito kaya Morales mga kababayan. Kaya eto rin yung hirap, no? Yung hirap dito sa Senado at saka sa Kongreso kung mag-hearing. Kasi talagang sasagot ka lang talaga. You don't have the right to explain, 'di ba? But you have the right to answer, 'di ba? Pero nga lang limited po ha? Hindi mo pwedeng i-express talaga yung sarili mo dito. Kasi pag in-express mo talaga yung sarili mo, magagalit rin naman itong mga senador. Sir, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan. Ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikilaman yung kaso ko. Problema ko yun, yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi po Order. Please, silence. Una, Mr. Morales, please do not question
Senator Jinggoy, dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa iyo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka. So yan mga kababayan, no? Dito talaga kung ako si Senator Jinggoy Estrada dito, mga kababayan, matutunaw na ako dito. Ha? Bigla na lang akong mawawala, sa sobrang kahihiyan dito. Biruin mo, kapwa ako senador, tinatawag akong convicted, di ba? Oh. Oh, tapos yung inuusig ko, mas tinatawag din akong convicted. Basta palagay nyo, mga kababayan, totoo naman. May masama po ba doon kung, di ba? Totoo naman talagang convicted na po itong si Senator Jinggoy Estrada. No? Ganun talaga, no? Pag senador ka pala, pwede kang magpalit anyo. Di ba? O kung convicted ako ngayon, senator na naman ako ngayon. Kaso nga lang, mga kababayan, yung kaso niya, di ba, na-convict siya for bribery. Senador din siya ron eh. Di ba? Senador din. Talaga. Dapat hindi na biruin mo, vice chair pa pala ito ng komite. Well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo. Just may mga hiya pa giving you pala a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya, expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong gano'n. And we expect also na yung opinion mo na gano'n. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Ibig sabihin ba ni Senator Bato na mag-expect, for example, ako si Morales, mga kababayan, expect po ko na magalit sa akin si Senator Jinggoy Estrada, di ba? Ngayon, kung yung sinasabi kasi kanina ni Senator Jinggoy Estrada na, di ba, parang sinisiraan siya ni Morales dahil convicted na siya sa interview, di ba? Oh. Ilabas naman yun, hindi naman yun sa Buti kung dyan sana sinabi ng very first time, di ba? Dyan sinabi ni Morales na ikaw nga, convicted ka. Di ba? Kasi wala namang pagkakataon si Morales, mga kababayan, at hindi talaga bibigyan ng pagkakataon na magsalita ng ganyan dyan sa sa Senado, di ba? Buti nga, na-interview si Morales at nailabas niya rin yung kanyang personal na opinion, di ba? Dito kay Senator Jinggoy Estrada. Kasi sino ba talagang nagsimula? Senator Jinggoy Estrada? Ha? Sino ba nagsimula na nami-personal? Nung first napag-attend pa lang ni Senator Jinggoy, di ba? Nung umattend si Maricel Soriano, sino ba talaga ang nagsimula? Mga kabayan, gumanti lang siya, si Morales, di ba? Nang pagsagot kay Senator Jinggoy Estrada. Kaso nga lang, hindi dyan sa Senado. Kasi hindi rin naman siya papayagan. Hindi gumawa gumawa nga si Morales ng way para ma-express niya naman yung sarili niya. Mahirap naman yung puro kayo lang ang titira. Di ba? Mahirap naman yun. Kasi pag ganun po ang ginawa, na side lang po ni Senator Jinggoy Estrada, baga may monopolyo. Or minamanipulate nyo na yung dissemination of information, di ba? Kasi kayo lang yung magsasalita, paano malalaman ng tao yung nararamdaman din? Alam nga namang walang maramdaman to si Morales doon sa pinagsasabi ni Senator Jinggoy Estrada sa kanya na sinungaling siya, di ba?
Tapos sinasabi na tinitest daw yung credibility ni pasensya na mga kababayan kung napapahaba. Tinitest daw yung credibility ni Morales, ni Senator Jinggoy. Oh, bakit hindi din itest ng taong bayan yung credibility, no? Ni Senator Jinggoy Estrada bilang vice chair, no? Diyan sa committee 'yan. Ha? Patawarin niyo po ako at nabigla lang Mr. po. Refrain from doing those personal one. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Kumsek, as ordered by the chair. Tingnan niyo po yung itsura ni Senator Jinggoy, oh. Mga kababayan, hindi na pong mag-drawing. Sa sobrang inis kasi hindi din siya nakapurma eh. Biglang biglang nung nag-iinit na po siya, 'di ba? Bigla pong binalasa agad ni Senator Bato. Hindi na po siya tawag dito sa nakapag bato pa, no, ng kanyang response dito sa mga sinabi ni Morales. Hindi na po siya nakapag-react. So, tingnan niyo yung itsura mga kababayan. Parang binagsakan ng langit at lupa ang pagmamukha. Hindi nakaporma. You expunge those statements from the record of these proceedings. So order. Mr. Morales, Yes, Your Honor. nakita ko sa isang interview mo na sinabi mo na ako raw ay hindi marunong mag-imbestiga. Am I correct? Yes, Your Honor. Yun po opinion ko bilang investigador dahil inaasahan ko po inimbita po ako rito as resource person. Alright. At mistula ako na ituring tama na. na akusado. I will have to respect your opinion, but my track record in investigating here in all public hearings will attest to it. Okay? Now, the second question. Sinabi mo sa isang interview na sayang ang binabayad ng taong bayan sa akin. Yun Ito. po yung opinion ko, Your Honor. Dahil doon sa nakikita kong takbo ng Bakit sayang ang bayad? Your Dahil Honor. ako, ginagawa ko, tinutupad ko ang aking sinumpaan tungkulin bilang inyong senador. Di nga. At kine-question mo ba ang 15 milyong Pilipino na bumoto sa akin? Dahil sinabi mo, sayang ang binabayad nila sa akin. Your Honor, yun po yung opinion ko, gawa ng ako po ay isang investigador. Ang investigador po, nag-extract po ng information, nag-elicit po ng information upang makuha mismo yung yung ninanais doon sa subject matter. Kagaya po ng ginagawa natin ngayon. Ako po ay Alam mo ito, mga kababayan, personally opinion po ito, mas magaling pang kaso wala, hindi siya pwede magtanong puro sagot lang mga kababayan, at kung sinasagot naman po pag napapahaba na yung sagot, okay hindi pa nga natatapos magsalita, okay na grabe talaga yung advance talaga mag-isip si Senator Jinggoy. nagsasalita lang bilang sa aking opinion at bilang doon sa aking karanasan bilang isang investigador. Kapag ako po ay kaharap ng isang iniimbestigahan, talagang sinisikap ko po na makuha ko yung sustansya na kinakailangan patungkol po doon sa hinahangad kong resulta. Ako po, hindi po kailanman na namemersonal o kumakaladkad o naghuhusga sa pagkatao ng kahit na sino, lalo na yung mga naimbestigahan ko talagang mga kriminal. Yan ang opinion mo. Ito naman opinion ko. Okay. Meron akong kopya ng desisyon ng Civil Service Commission affirming the decision of PIDEA Director General Arturo Cacdac, finding you guilty of dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. The Civil Service Commission ruled that, and I quote, "It is undeniable, based on Morales' admission, that he concealed." Alam niyo mga kababayan, kung pwede lang din basahin po
ni ex-PDEA agent Morales yung naging hatol, no? Kay Senator Jinggoy sa kanyang naging kaso. Para maging patas naman. Kaso nga lang, hindi talaga pwede mga kabayan, no? Kasi, alam mo naman yung rules nila. No? Sila lang ang pwede magtanong. You cannot question whatever question they have, di ba? Kaya, ganun talaga pag, investigation dito sa Senado mga kabayan. Wala tayong magagawa, no? Kailangan, talinuhan na lang din ni ex-PDEA agent Jonathan Morales yung pagsagot para at least may parating niya sa taong bayan kung ano ba talaga. Or distorted the truth about factual circumstance of the arrest of Chua and Miao. Morales' earlier statement that the arrest was a result of a lawful arrest and later, take note, retracted the same is telltale proof of dishonesty. His action, among others, of planting evidence is likewise an act of dishonesty because it is contrary to the fact that no illegal drugs were seized nor under the possession of the accused. Ang desisyon nito ng Civil Service Commission ay kinatigan ng Korte Suprema noong January 20, 2016. Doon po sa kaso na yun, ikaw mismo ang umamin na you have planted evidence. Paano ka namin ngayon paniniwalaan sa mga sinasabi mo? Hindi nakapagtataka, gawa-gawa mo din ang mga alleged leak documents. Ano po masasabi niyo, Mr. Morales? Your Honor, hindi ko po makita yung relevance ng sinasabi niyong desisyon ng Civil Service Commission. Ang pinag-uusapan po natin dito, Your Honor, ay yung... Wait. I am testing your credibility, Mr. Morales. Alright? Ay, nako. Hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa rin po makapag-move on. Si Senator Jinggoy Estrada sa credibility issue ni Morales, mga kababayan. Ilang hearing pa ba ang kailangan, mga kababayan, para mapagtanto at makapag-move on na po itong si Senator Jinggoy Estrada sa credibility issue ni Sir Jonathan Morales, diba? Yan, hindi mo talaga rin mapipigilan si Senator Jonathan. Hindi pa pala senator. Si ex-PDEA agent Jonathan Morales na makasagot dito kay Senator Jinggoy. 'Di ba? Tapos kung sasagutin naman magagalit pa. Right? You have string of cases filed against you, and one of these that I am mentioning right now is the decision of the Civil Service Commission, which was affirmed by the Supreme Court. All right? Your Honor, yung pong desisyon ng Civil Service na sinasabi nyo ay walang kaugnayan sa pinag-uusapan natin dito. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung investigation po na ginawa ko noong 2012. Bakit ka lumilihis ako mga katanungan mo? Huwag kang lumihis! No, Your Honor, hindi po ako lumilihis. Sapagkat, ang pinag-uusapan po natin... Is it true that you planted evidence? Yes, Mr. Yeah, I just would like to remind you that you address your questions and everything to this chairman para hindi kayo magkapersonalan. Yes, Please Sir Honor. address through the chairman para hindi masyado iinit yung Don't usapan evade niyo. my question, Mr. Morales. Continue. Is it true that you planted evidence? But according to the Civil Service Commission decision, and it was affirmed by the Supreme Court that you planted evidence. No, Your Honor. At yung... You mean to say that you disagree? Of course, you will disagree to with the decision of the Civil Service and the affirmation of the Supreme Court.
How can you disagree with the No, Your decision of the Honor, Supreme hindi Court? po yan yung istorya, Your Honor. At ito, Your Honor, yung sinasabi nyo to discredit my credibility, Your Honor. Ang pinag-uusapan dito, ang issue, Your Honor, is yung pagiging investigador ko. Hindi po ako akusado, Your Honor. Mr. Chairman. I'm not discrediting your... Wag kayo I am testing your credibility. Huwag kayo magsabay magsalita. Dapat pakinggan mo kung magsalita si Senator Jinggoy. Sana nga I am testing your credibility. Pinapangunahan mo eh. Sinasabi mo, I am discrediting your credibility. Kung meron man. Your Honor, Ano ba talaga mo, Senator Jinggoy? Diba? Hirap. Hirap pala maging ano dyan sa, kahit manood ka lang sa Senado, mahirap pag ganitong usapan, mga kababayan, na nagkakapersonalan, no? Nawawala po yung ano nila, yung professionalism. Sa bagay, sa umpisa pa lang nung nung magmula nung dumating kayo dito sa hearing, Mr. Chairman, ito na yung naging experience ko, Your Honor, Mr. Chairman, dito sa Senate investigation. Ang ipinunta ko po rito is resource person po ako para dito sa Pidayalix. Dahil ang pinag-uusapan po dito ay yung paglabas ng dokumento dun sa Pidaya. At ako po, Your Honor, investigador lang po ako. Hindi ako akusado, Mr. Chairman, para itest yung aking credibility. Nakapako lamang po ang aking kaalaman patungkol po dun sa ipinalabas ng vlogger na si Maharlika patungkol po dito dun sa mga confidential documents, classified documents. Doon lang po ako. Ngayon, kung ang butihing senador, Your Honor, ay ang gagawin sa akin ay atakihin ang aking personalidad, wala pong kinalaman ito doon sa mga classified documents na ginawa noong 2012. Ang tanging participation ko lamang po at nalalaman ay yun lamang po nangyari ng 2012 matapos na pumunta yung confidential informant sa Intelligence and Investigation Service. Ngayon, kung ito dinadanas ko ngayon na talagang sinisira yung aking pagkatao, hindi kaya ito ay may kinalaman doon sa ngayon presidente ng Pilipinas na naroon mismo doon sa dokumento na nagkataon na ako ay nag-imbestiga Mr. noong Chair. 2012. grabe po. Mapap. Grabe yung ano, mga kababayan, talang lantaran, no? Tapang. Tapang niya, no? Kasi parang ganun po talaga eh. Linalabas niya lang po yung kanyang nararamdaman, mga kababayan. Kasi parang ganun din naman talaga yung lumalabas. Diba? Kasi simula ng umaten si Senator Jinggoy, mga kababayan, eh, wala, na ano po yung hearing eh. Ha? Personalan na po. Mr. Chair, Yes, go ahead, ang Senator Jinggoy. sinasabi nitong resource person natin na dinidiscredit ko yung kanyang credibilidad. I am just reading all his cases filed against him. Okay? Inuulit ko lang. Okay? Pinapangunahan mo kagad ako. Sinasabi mo, didiscredit ko agad yung credibilidad mo. All right now, yung sinasabi mong nawawalan dokumento, wala ka, tinanong kita last hearing, where are these documents? Sinasabi mo wala. Tinanong pa kita kung sino yung confidential informant mo. Sinasabi mong hindi mo kilala. Anong klase kang resource person? Wala kang mga ebidensya. Oh, Your Honor. Ikaw ba paniniwalaan ka namin dito? Your Honor, Mr. Ganyan Chairman. ang mga sinasagot mo. Your Honor, Mr. Chairman. The classified documents na piniresenta po ng vlogger na si Maharlika na napasa kamay nitong committee na ito po yung personal ko na under oath po in-identify ko. Itong mga dokumento na ipinakita noon ni Senator Bato de la Rosa, ito po yung nagtataglay ng aking pangalan at
nakapirma. At doon din po sa dokumento na yon ay in-identify ng PIDEA na sasakyan ng PIDEA, na mga kawani ng PIDEA yung mga nandun, at opisyal na sasakyan ng PIDEA yung naandun. Your Honor, yung mismong dokumento nagpapatunay. Yun po ay galing ng PIDEA. Kaya nga po nagulat ako nung lumabas po Okay. yun Tinanong natin ang PIDEA kung galing sa PIDEA. Ano sagot na meron bang PIDEA rito? Bogo. General Lasso. Yes, si Alangan namang Mr. magsagot Lasso. siya. Sumagot siya ng Tinanong totoo. I asked you during the last hearing if there is such an existing document. And what was your answer, Mr. Lasso? Your Honor, there are no such Oh, documents in PIDEA. Oh, sino nagsisinungal? Sino nagsisinungaling, di ba ikaw? Yan lang po yung basehan ni Senator Jinggoy, mga kababayan. Wala po sa PIDEA, no? Wala po sa PIDEA yung document. Talagang wala po. Sabi nga ni Senator Bato, wala po diyan yung naniniwala talaga si Senator Bato na wala nga sa PIDEA yung dokumento, no? Kasi hindi naman talaga natuloy. Oh. Oh. Your Honor, hindi po ako sinungaling. Ano ka? Nagsasabi Liar. lang po ako ng totoo. You are a congenital liar. Kasi po doon sa aking personal na kaalaman noong 2012 bilang isang investigador. Senator Jinggoy, if I may. Your Honor. I have already made my peace about that particular document. Sabi ko, naniniwala ako sa PIDEA na wala yan sa kanilang files dahil wala talaga yan doon. Niwala ako. Pero ako ay naniniwala na yung papel na yan ay totoo. Based on my previous explanation. Andyan ng papel na yan. Ang tanong lang kung sino may hawak. Ako naniniwala ako. Based on everything that I have examined, nandyan yung papel na yan. Hindi lang alam kung sino may hawak ng papel na yan ngayon. Where is that alleged document? Where is Kasi ang nandito ngayon is photocopy? soft copy lang. Soft copy na So that is not pinapakalat. authentic, Mr. Chair. Ha? That is not authentic. Well, if we define authenticity as to the material, yung hard copy, then maybe masabi natin hindi authentic. Pero ano bang ibang word for that authentic na makapagsabi na yung isang soft copy ay totoo? Which ako mismo roll na talagang totoo yan as far as I'm concerned. Andyan yan, pero soft copy nga lang andyan. Existing document yan na hindi makita ngayon. Hindi yan gawa-gawa lang. Mr. Chair, can we administer the oath on retired General Santiago, please? Will the CONSEC administer the oath? Comsec. Comsec. Sige lang, babago, habang hindi pa na-administer si General Santiago, ito Morales, makinig ka, Yes, Mr. Chairman. ulitin ko for the last time, Yes, Your Honor. hindi mo talaga maalala yung confidential informant mo? Your Honor, pareho po tayong pulis. At napaka-importante po sa atin yung mga information galing po sa mga informer. Itong mga informer po, kapag lumalapit sa atin, ito yung karamihan po ng mga pinagmumulan natin ng trabaho. At kapag ito... Ulitin ko yung question, ay dagdagan ko yung question. Hindi kaya ayaw mo lang sabihin yung identity dahil nga meron tayong code of conduct between handlers and the confidential informants na kahit ano mangyari, walang laglagan dahil buhay ko ang nakataya. Hindi mo ba yan, hindi ba yan ang nasa isip mo? Gano'n na nga po, Your I'm Honor. not feeding, ha? I'm not feeding, pero ako bilang operative, hindi ko talaga ilalaglag, pero ikaw, ewan ko, bakit,
So, confirm mo na ayaw mong sabihin. Alam mo. Ganun na nga po, Your Honor. Oh, so, Mr. Chair, ganun Kasi pala. makanganib, hindi po kakayanin ng konsensya ko, Your Honor. Kapag kami nangyaring masama doon sa confidential So, informant. ganito ngayon, at stake yung credibility mo, kredibilidad mo. Dahil you are not testifying before this committee. Bakit hindi mo pa sabihin yung pangalan ng informant na yan? Otherwise, dudurugin ka talaga sa tao na masisira yung kredibilidad mo dahil nga hindi mo masabi ang Your Honor. informant mo. Parang out of thin air, lumabas yan dahil wala kang informant na matuturo. Your Honor. Mr. Chair, if I may first. Yes, Mr. Chair. go ahead, Senator Jinggoy. Maliwanag na maliwanag po, Mr. Chair, na itong ating resource person ay nagsisinungaling. Bakit? Unang tinanong ko sa kanya nung nakarang hearing kung sino yung confidential informant niya, ang sagot po niya sa akin o sa atin, hindi niya kilala. Ngayon po, nung tinanong nyo siya, meron daw, pero baka masabit. Tama po ba ako? So, ibig sabihin, meron siyang confidential informant na ayaw niyang pangalanan. Ngunit nung nakarang hearing, sinabi niya sa atin lahat na hindi niya kilala. Dito talaga napakasinungaling nitong taong ito. Your Honor, Mr. Chairman, pwede sa Yeah. po. Wala po akong sinabing hindi kilala. Hindi po matandaan. O hindi mo Hindi po iba po yung hindi kilala kaysa doon sa hindi matandaan. Your Honor, ito po, mahigit isang dekada na po itong kaso na to, itong pagkakaimbestiga ko. At itong confidential informant na nagtiwala ng information na nagdala ng mga litrato na nagtataglay ng mga personalidad na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Base sa kanyang revelation, ito po lahat ay na-reduce doon sa kanyang deposition. Kaya nga, okay na yan. Pabalik-balik na natin narinig yan. Pabalik-balik na. Ang atin lang is, sino yung informant? Ako, kung ako nasa shoes mo, if I were in your shoes, na ganito na ako ngayon, na naiipit ako, well, talagang sasabihin ko kung sino yung informant ko. Pero may code po kayo Senator Bato. May code, yung mga pulis, sabi niya kanina, diba, may code of yung revelation, no, bago i-reveal yung ano. Hindi kailangan i-reveal yung confidential informant. No, may code sila. Tapos ngayon, sa bagay, hindi pero mga kababayan, nasa kay ano pa rin Morales kung i-reveal niya o hindi. Malay natin kung yung informant na yun, nananahimik na ngayon, di ba? Kawawa rin naman yung ano. Sino kaya yung informant na yan, mga kababayan? Marami ang sabi, malapit raw doon sa artista. Pero yan ay mga ano lang, mga bali-balita, mga kababayan. Well, anyway, ano po ang inyong komento dito sa video ito? Comment na lang po sa baba para at isa lang po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.